Good evening mga kapatid and welcome to our night 8 of our annual Sambang Gabi. And for tonight's poem is by John Wesley titled, Oh How Shall I Keep My Christmas? Oh how shall I keep my Christmas? My heart whispered softly to me, for I have been reading the story of the Lord's nativity. And slowly and clearly before me, the words like pictures rise, and the scenes appear in the beauty of the starry Syrian skies. Oh, cradled he was in manger, for lowly and poor was he, whose throne is the splendors of heaven, whose power is infinity, and he bore his cross to save us from death and sin. And he trod all alone the winepress, to make us pure and clean. In the glory the host of the angels came singing his songs of praise, and filling the heavens with their music in those wonderful old days, singing glory to God in the highest, and peace upon earth. And the mighty chorus of voices pealed forth goodwill to all. Oh, how shall I keep my Christmas, as they keep it in heaven above? Oh, keep it with peace and thanksgiving, and kindliest deed of love. And share with the poor and needy the joys which the Lord gives thee, and thy heart shall keep with the angels the Lord's nativity. Hallelujah. Lord, loobin mo po na itong aming mga buhay ay maging banal mong tahanan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lord, ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan, at patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniigaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba,
ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas sa pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Yes, O Lord, Ikaw nga po ang maghari sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At hindi yun magbabago, Panginoon. Inibig mo kami noon pa man, ngayon at sa magpakailanman pa, Lord God. Kaya Lord, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po na kami iyong tinanggap at niyakap, Panginoon. Salamat na kami nilinis mo sa aming mga pagkakasala. Salamat na kami iyong niligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas. Pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon, kami ay nilinis mo, iniligtas mo kami, Panginoon, doon sa kaparusahan na dapat na aming dadanasin. Kaya Lord, we give you thanks, we give you glory, Panginoon. We lift your name on high, Lord God. Karapat-dapat ka sa paggalang, sa pagpupuri, Panginoon, ng iyong bayan. Hallelujah. Panginoon, tinataas po namin sa oras na ito na ikaw po ang maghari sa aming kalagitnaan. Mula sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, sa pananalangin, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita, sa mga patotoo. Panginoon, ikaw ang maghari. At ikaw ang kumilos sa pamamagitan na ganitong gawain ay makilala ka at mahayag, hindi lamang sa Sariaya, sa Louisiana, sa Marikina, kundi sa buong mundo, Panginoon. Sa lahat ng mga taong nakakarinig sa oras na ito, mayroon kang kakayahan, Panginoon, na abutin sila at baguhin ang kanilang mga buhay. Kaya Lord, salamat po dahil patuloy ka na kumikilos sa aming kapanahunan. Patuloy naming nararanasan ang iyong presensya sa aming awitan. At dalangin namin, Panginoon, ay bless mo ang bawat kapatid na nakikinig sa oras na ito. Lumang kanilang mga pangailangan, ikaw, Panginoon, ang tumagpo nito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat sambahayan, Panginoon, ng Jewels FM. Pagpalain mo ang bawat buhay, Panginoon, na nakikinig sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na mahayag, makilala, at matagpuan ang bawat kaluluwa na naghahanap ng kagalingan sa kanilang anumang karamdaman. Salamat po, Lord. Alam namin na lahat ng ito ay hindi masasayang dahil meron kang ginagawa, Panginoon. Kumikilos ka, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos dahil sa kanyang biyaya lamang tayo nabubuhay. Amen? Amen. Amen. Jesus, ikaw ay mabuti.
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Hallelujah! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Hallelujah! Ang lahat nito'y biyaya. Sabay-sabay nagagalang sa inak ng papuri nito. Sabay-sabay nagagalang sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig galing langit sa amin. Tumukos, di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig galing langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig galing langit sa amin. Tumubos, di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig galing langit, kami minahal ng lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa kamangha-mangha, kamangha-manghang pag-ibig galing langit sa amin. Tumubos, di ka dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig galing langit, kami minahal ng lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Sarapat-dapat kang itanghal, Panginoon, ng iyong bayan. Salamat po sa iyong kamangha-manghang pag-ibig na hanggang ngayon ay aming nararanasan. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Nagparang gabi po sa ating lahat. Ngayon naman po, matutunghayin natin ng isang patotoo ng ating kapatid dito sa Jiwas, Feliciana San Pedro. Sige po, sister, napakilala po kayo at sabihin niyo rin po kung ano po yung ministry niyo po dito po sa church. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Charmaine Rose B. Ariel, isang nanay po at asawa po. At sa church po namin, kasama po ako sa Praise and Worship Team. Bilang sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay song leader at back-up po. Salamat si Lord. Paano kayo nakakilala sa Panginoon? Ano yung parte ng buhay ninyo o pangyayari na
naging daan para tanggapin niya ang Diyos sa inyong buhay? Naalala ko po noon, si Pastora Gernie po, napunta po siya sa bahay po namin para po ma-share ko ng mga salita ng Diyos. Tapos po, inaaniyahan din po ako nun niya na magsimba po sa simbahan. Kaya po noon, simula po noon, nagsisimba na po ako dito po sa church. Hanggang po sa biyaya po ng Panginoon ay sila, si Pastora Gernie po at saka po sila Ate Jane at Aisa, inaaniyahan po nila akong mag-back up. Naalala ko po noon ay ayoko nga po at ako po ay nahihiya po talaga. Yun po, sa tulong po ng Panginoon, nakakapag-back up naman po ako. Hanggang po sa tulong din po ng Panginoon ulit, paisa-isang kanta po ay nagpapaawit na po ako sa tulong po ng Panginoon. Ang naalala ko po noon, nung mag-ano po kami sa Sambang Gabi, binigyan po ako noon ng kakatabi po nila Ate Jane para po pagpaawit dito sa Sambang Gabi. Diba, naging parang nangibabaw na naman po yung takot at kaba ko po, kaya po nun, sabi nga, tumakas lang po ako, umuwi po ako ng Bicol doon para po hindi pa ako magpaawit. Pero po, yun po, na-realize ko po, nung pagbalik ko po dito ay, kailangan ko pong paglingkuran ng Panginoon. At sa tulong po ng Panginoon, hanggang ngayon po, yung 4 pong kanta ay nagagampanan ko po, nagpapaawit na po ako. Amen. Kaya walang imposible sa atin, Lord. Kung hindi natin kaya ang Diyos, kaya-kaya niya gawin para sa atin. Ito ba? At ano naman ang pagbabago sa inyong buhay mula noon at ngayon na nakilala at lilingkod na po kayo sa Panginoon? Yun po, bilang po isang tao, meron po akong side na maiisip po, magagalitin sa kapwa ko po, kahit po maliit pong bagay, ay ang dali ko pong mainis. Yun po, bilang po isang active na po sa church po ito, na-realize ko po na dapat po ay habaan ko po ang pasensya ko at itindigin ko po sila. Kasi po, lahat naman po tayo ay may pinagdadaanan po at yun nga po, itindigin po natin sila. At yun po, ang nakapagpagbago din po sa aking buhay, yung makilala ko po ang Panginoon. Dati po ay, kapag may problema po sa aking buhay, lagi ko pong iniisip na, hindi ko na po kaya, parang susuko na ako, ganun po. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, sa Kanya ko na lang po sa Kanya ko na lang po ibinibigay or sa Kanya po ako nahingi ng lakas na yung mga problema ko po ay malampasan ko po. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito rin natin Diyos ay magpupi sa ating buhay. Ano po? At ito naman po, ano ang encourage ninyo or Bible words ang pwede ninyong i-share sa ating mga kapatid sa Panginoon at sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ang ma-share ko pong Bible verse ay sa Isaiah 41:10, Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas kita. Yun po, bilang po isang nanay at malayo po sa aming asawa, alam naman po natin na napakahirap po sa side po natin na solo po nating papalakihin ang anak natin. Pero po sa biyaya po ng Panginoon, siya po ang nangunguna po sa aming buhay ng aking anak at sa aking asawa kahit po kami magkalayo. Sa kanya ko na lang po itinataas ang lahat dahil siya po alam ko po kahit po solo po ako sa pagpapalaki po sa aking anak ay binibigyan niya po ako ng lakas araw-araw at magandang kalusugan upang po ang anak ko po ay mapalaki ko po ng maayos at yun po, nilalayo niya din po kami sa sakit. Yun, salamat po sa Panginoon dahil po sa kanyang biyaya ating pong sister siya ay nakakaraos. Kahit po siya ibang isa, dahil po ang kanyang asawa po sa ibang bansa. Pero salamat sa Panginoon, ano po, kapag tayo may Diyos sa ating buhay, hindi niya tayo hahayaan na marumok sa problema na mayroon tayo. Hindi niya tayo hahayaan na mag-isa na solusyonan yung problema ngayon. Pagkos, tutulungan tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya, hindi kalugihan kung mayroong Diyos sa ating buhay. Kundi ito pa isang napakalaking bagay
bagay na ang tulong na nabibigay sa ating buhay kapag tayo po ay mayroong problema. At maraming po salamat po sa gabi kita. Maraming salamat po, Sister. Tinaman po, God bless po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. At sabi nga po, di ba, sinasamba natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya let us welcome the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, O God. Come in the midst of us, Panginoon. Fill us with your presence. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. Hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your. Yes, oh God. Patuloy nga po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. We desire that we are being led by the Spirit and not by our flesh, Panginoon. Dahil ang totoong kapangyarihan at
banal na spirito. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
Jesus. Hallelujah. Panginoon, kasama ka namin sa oras na ito. Salamat po sa iyong presensya. You deserve all the glory and the praises. Panginoon, wala kang katulad. Walang papantay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. You are a magnificent God, Panginoon. And we stand in awe of your presence. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hello mga kapatid, Merry Christmas in advance. I can't believe it's Sambang Gabi season again, which means it's the Christmas season, and it's time to love more and share the peace and joy of God. And I know na ang iba sa inyo ay may mga pinagdaanan or pinagdaraanan, just like me, but that doesn't change the fact that we serve an incredibly awesome God. And He is always with us, no matter what happens. So, always take care and enjoy the privilege and favor na alam nating para sa mga anak niya. And whatever it takes, whatever comes, we know that God is always with us. I'm sending my love to all of you. Enjoy the Christmas season. Thank you, Father. Where is God in the heartache? Where is God in the fear? Where is God when it hurts the most that you can't hold back the tears? Where is God in the sickness that the prayers didn't fix? When it don't make sense, where is God in all offense? He is right here where He's always been. He never left and He never will. Where is God? God is with us. Right here where He's always been. That's where He'll be until the very end. Where is God? God is with us. Where is God in the ashes of a broken home? Where is God when we lose the ones we love the most? Where is God in addiction? When you lost your battle again, when it's all too much, where is God in all of this? He is right here where He's always been. He never left and He never will. Where is God? God is with us. He is right here where He's always been. It's where He'll be until the very end. Where is God? God is with us. Where is God? God is with us. He's always with us. We might never know the answers, we might never know the outcome, but we know Jesus. We know Jesus. Even when we face the darkness, we know better days are coming, 'cause we know Jesus. We know Jesus. He is right here where He's always been.
He never left and he never will. Where is God? God is with us. He is right here where he's always been. It's her been till the very end. Where is God? God is with us. Where is God? God is with us. Where is God? Is always with us. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa lahat po na nanonood at nakakarinig ng ating online sambang gabi, ang pagkausap at pagsama ng ating Panginoon ang sumaating lahat. Naniniwala po ba kayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Naranasan niyo na po ba ito personally? Yung pangyayari ng buhay niyo na mukhang imposible yung bagay na ito, ngunit noong ipinagkatiwala ninyo sa Panginoon, ginawang posible ng Panginoon. Ikwento ko lamang po ang personal experience ko. Meron po ako naging kasama dati, and dumating po yung time na yung kasama ko yun na yun was greatly stressed because of personal problems, financial problems, family problems, tas malayo pa siya sa family. Maging sa pag-aaral, meron din siyang problem kasi that time, graduating siya and may posibilidad na hindi siya makagraduate. Naghalo-halo na ang problema niya sa buhay. Sabi nga, parang binagsakan na siya ng langit at lupa, tas inalog-alog pa. Kaya dumating yung time na parang nawala na siya sa tamang kaisipan. Kung ano-ano na yung kanyang mga sinasabi, di na rin makausap ng maayos, and may mga hallucination na siya ng mga nakikita, hindi na rin siya pwedeng mag-isa. In short, hindi na siya yung normal na siya. Para maprotektahan ang kanyang identity, kunting tao lamang ang nakaalam. And may group of friends po kami na every night kasama siya na sama-sama kaming nananalangin. Ipinagkatiwala namin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Many days ang lumipas, ganun pa din, at marami na ang nakakapansin. Pero we believe na kaya siyang pagalingin ng Diyos at mapapagtagumpayan niya ang pagsubok na iyon. Continue lang kami sa pag-pray. Then one day, habang devotion time, may dinodrawing siyang place. Parang sinabi sa akin ni Lord na pumunta kami doon sa place na yun. So pumunta po kaming dalawa doon. Yung place na po na yun, tabi yun ng kalsada. So pagkababa po namin doon sa lugar na yun, sabi ko sa kanya, let's pray. Pero in my mind, Lord, nasa tabi kami ng kalsada. Maraming mga taong dumaraan. Pero sabi sa akin ni Lord, mag-pray kami. And then, we prayed. Pinag-pray ko siya doon. I prayed there, and talagang nagsumam ako kay Lord. I don't even remember paano or gaano kami katagal doon, but one thing I remember, I felt the power of the Lord that time. And then when we finished praying, we both say amen. Tapos lumakad na yung kasama ko, iniwan ako. Tapos nagyaya kumain. Tinanong ko siya, kamusta ka? And boom! Parang walang nangyari. Nakabalik na siya. Parang one click, okay na siya. Tapos tinanong ko siya, pinaglulong ko mo lang ba kami o pinagtitripan? Pero parang wala naman siya naalala. Meron man pero dreams lang. Siya na ulit siya. At grabe, lubos-lubos na pasasalamat ko kay Lord. Totoo ba ito, Lord? May mga bagay talaga na gugulatin ka ni Lord. It may seem impossible, but posible kapag si Lord ang kumilos. Ganon din naman sa pagdating ng Panginoong Jesus ang kanyang kapanganakan. In our mind, it may seem impossible, paano nagdalang tao ang isang berhen? But by the power of God, all things are possible. Kaya may Pasko, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas,
Ang Panginoong Hesus na katuparan ng propesiya, ang Panginoong Hesus na lagi natin kasama. God here with us, and His name is Jesus. Ito po ang title ng ating pinag-aaralan ngayon. God here with us, and His name is Jesus. So matatagpuan po sa Mateo 1, verses 21 to 23, ang ating text na nagsasabi, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po sapagkat dumating ka para sa amin, para kami iligtas. Salamat po sa Pasko na nagpapaalala sa amin na may Diyos na nandyan lagi para sa amin, na nagmahal sa amin, nag-alay ng buhay para sa amin. Kaya po ngayong gabi kami po'y mag-aaral. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumausap, magpa-realize ng mga bagay-bagay, magturo. At Panginoon, kung ano man po ang makakasagabal para hindi po namin maunawaan ang salita, huwag niyo pong hayaan mangyari. Kundi, Panginoon, pagsama at karunungan ang patuloy mong ibuho sa bawat isa na nakakarinig ng mensaheng ito. Maraming salamat po. Magtagumpay ka po sa buhay at oras namin. Sa iyo po ang papuri, in Jesus' name. Amen. So Christmas is the miraculous birth of Jesus, our Savior. First po, Jesus is our Savior. Ang sabi nga po dun sa text, sa verse 21, siya ay magsisilang ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Jesus came to save and protect His people from punishment and danger. We need a Savior, and He is Jesus. His name is Jesus. Kailangan natin ng Panginoong Jesus because we can save ourselves. Sabi nga po sa Acts 4 verse 12, there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, kundi ang pangalang Panginoong Hesus lamang. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kaparusahang dulot ng ating mga kasalanan. Kailangan nating maunawaan na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus at hindi dahil sa ating mga pagsisikap at mabubuting gawa. Ito'y biyaya. Ito'y kaloob sa atin ng Diyos. Sabi nga rin po sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't wala maipagmamalaki ang sinuman. Kailangan pumarito ng Panginoong Hesus ating mundo sa sanlibutan para iligtas tayong mga makasalanan. Sabi po, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At yan po ay nakasulat sa unang Timoteo 1 verse 15. Christ Jesus came into the world to save sinners. So paano niya tayo niligtas? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling.
By His wounds, you have been healed. Sabi ko sa 1 Peter 2, verse 24. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoong Jesus sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, upang sa ganoon maging kapatid na tayo ng Diyos at hindi na maging kaaway at malayo sa Diyos. Ngunit, oo, namatay siya para sa atin, pero hindi siya nanatiling patay. Hindi natapos doon ang lahat sapagkat nabuhay siyang muli after 3 days, He rose from the dead. Ang sabi po sa unang Korinto 15:4, muling nabuhay siya sa ikatlong araw. At nung pong pumatay yung mga alagad, sabi po sa Matthew 28 verse 6, nung sa libingan, pumatay yung mga alagad, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. So hindi po nanatiling patay ang ating Panginoon. Pagkabat namatay siya para sa ating mga kasalanan, pero siya'y muling nabuhay, kaya tayo ay may pag-asa. Jesus is our Savior. Dumating siya sa mundong ito para lamang mailigtas tayo. Tayong mga sasampalataya sa Kanya. So paano kaya kung hindi dumating si Jesus para tayo iligtas? Kasi pwede namang hindi na lang dumating si Jesus. Libulin na lang ulit gaya ng nangyari kay Noah. At itira ang mga tutubig at kumikilala sa Diyos. Tapos yung masasama, parusahan ulit ng kamatayan, dunudin, sunugin. Ngunit hindi Mahabagin, mapagmahal ng ating Panginoon. Kahit anong laki ng ating ginagawang kasalanan, at ang lalim ng sakit na ibinibigay natin sa Kanya dahil sa ating mga masasamang gawa na hindi nakakalugod sa Kanya, gusto niya pa rin tayong bigyan ng pagkakataon na hindi mapahamak at makakasama niya sa Kanyang kaharian doon sa langit sa tamang panahon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon na kahit hindi naman siya ang nagkasala, hindi siya ang may utang, ngunit siya ang nagbayad. Kabayarang hindi matutumbasan, sapagkat ang kanyang dugo, ang kanyang buhay ang naging kapalit para sa katupusan ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ay pinahirapan, inalipusta, sinaktan at namatay. Lahat ng ito ay kanyang tiniis para sa ikaliligtas ko at sa ikaliligtas mo. Ginawa niya ito at never siyang naningin. Never siyang nalugbat. Paano kaya kung ganito? Sinabi sa atin, namatay ako para sa iyo, dapat bigyan mo ko ng malaking porsyento. Total, puro ka trabaho ng trabaho. Di ba nga, lagi kang busy. Wala kang time sa akin Ngunit hindi siya ganito, hindi siya naningil, hindi siya nanumbat. Sapagkat hindi iyon ang nais ng Diyos sa atin. Hindi niya need ang ating money, ang ating mga achievements or anything. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Ang buhay mo sa Kanya ang kailangan ng Diyos. Ngunit tandaan natin na mas higit na kailangan natin ng Panginoon. Mas higit na kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil siya ang Panginoon na iyong tagapagligtas. Tandaan natin na lumilipas, nasisira, at nauubos ang mga bagay na panlupa. Ngunit hindi ang panlangit. Invest your life sa mga bagay na panlangit, hindi lamang sa mga bagay na panlupa. Sapagkat hindi lamang natatapos dito sa lupa ang lahat. Ang nais ng Diyos ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at magbalik tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas upang hindi tayo sa kapahamakan at kapurusahan. Sapagkat tinubos na tayo doon. At para doon tayo sa piling ng Diyos, doon sa kalangitan, tayo mananahan sa takdang panahon kasama ng Diyos. Ipinanganak ang ating Panginoong Diyos with a purpose to save His people sa mga kaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Dumating ang Panginoon para iligtas tayo sa kaparusahan
dahil sa mga kasalanan at kasamaan. At muling darating ang panahon ng Kapaskuhan na makapagpapaalala na may Diyos na dumating, nag-alay ng buhay para tayo iligtas. Diyos na nagmamahal sa atin na handa tayong protektahan at alay ng buhay para lamang hindi tayo mapahamak at maparusahan. Kaya kapatid, tandaan mo, mahalaga ang buhay mo sa Diyos. Dumating siya sa mundo para sa taong katulad mo, para sa mga taong katulad ko. May makapangyarihang Diyos na nagmamahal at may pakialam sa iyo. Dumating siya para sa kaligtasan ng buhay mo, inialay niya ang buhay niya para sa iyo. Ikaw, kanino mo naman iniaalay ang buhay mo? Sa pangalawa po, Christmas is the miraculous birth of Jesus, the fulfillment of prophecy. Ang sabi po sa verses 22 and 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. So Jesus is the long-awaited Messiah. Si Isaiah po ay may prophecy. Sabi po niya sa Isaiah 7:14, yung po yung tema natin, na mga anak ang isang lalaki. Darating ang Mesiyas na siyang magbabayad ng mga kasalanan at siyang maghahari eternally. Sabi po sa Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Yan po yung prophecy at nagkatotoo po nung dumating ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung long-awaited Messiah na hinihintay po. The promised Messiah has come true and promised deliverer. Ang matagal lang hinihintay, finally dumating na, and He is Jesus. Natupad na ang ipinangakong tagapagligtas na magliligtas sa kasalanan. Dumating na si Jesus sa mundo ang pinangakong manlubos. Ang sabi po si Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang sinasabi po sa John 1:29, the Lamb of God who takes away the sin of the world, and He is Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Jesus is the fulfillment of prophecy. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinabi. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinabi. The long-awaited Messiah has come. God came here with us. Maaaring mukhang matagal naganap ito. Actually, it took 100 years, but it definitely happened. Sa right time, sa right location, and even sa right people, remember, God is an all-knowing God. Alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya ang kanyang mga sinasabi. Kapag sinabi ng hari, di ba sabi, hindi nababali. At kapag sinabi ng Diyos, tiyak din ang mangyayari. God speak to Isaiah about the coming Messiah. Sa Isaiah 9:6, sabi, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos walang hanggang ang mga prinsipe ng kapayapaan. Natupad iyon sa pagdating ng Panginoong Jesus. Sa pinagdiriwang nating Pasko, natupad ang ipinangako, ang propesiya tungkol sa Mesiyas. Ikaw, kamusta na ang ipinangako mo? Natutupad din ba? O kanalimutan mo na? Maraming nangangako. Lord, bigyan mo lang ako ng maayos na trabaho. Promise, susunod ako sa iyo. Palagi akong magtatapat sa iyo. Tas nung meron na, naging busy na, nakalimutan na, o nilimutan na. Lord, pagalingin mo lang ako. Promise, maglilingkod ako sa iyo buong buhay ko. Tas nung bumaling na, nawala na. Tas bumalik pa sa dating buhay na mabisyo. Maraming kaya na mangako, ngunit hindi lahat kayang tumupad sa pangako. Maaaring ang
pangako mo ang ibang tao ay napapako, ngunit ibang mangako ang Diyos. God is true to His promises. Sinabi ng Diyos, may Mesiyas na darating na siyang magiging manunubos, and Jesus is the fulfillment of that prophecy. Ang sabi nga po sa Joshua 21:45, tinutupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Not one of the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. Ang sabi rin po sa awit 145:13, di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Remember this, mga kapatid, our God is not a corrupt, not a deceptive God. Once na sinabi niya, ginagawa niya. Believe and have faith. Magpapasko, malaman at maalala mo na may Diyos na tunay sa kanyang mga salita at magtiwala tayo doon. Kapatid, ikaw, kamusta ang pangako mo sa Diyos? Naalala mo ba? I think it's time na tuparin mo na rin yun. And third po, Christmas is the miraculous birth of Jesus called Emmanuel. Emmanuel, which means God with us. Ito po ang sabi sa verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Sabi nga po doon sa kanta, doon sa lyrics ng kanta na untitled Poet Francis Hart. Sabi po daw, when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember, you're never alone. You are not alone. Jesus is called Emmanuel, which means God with us. God is with you, God is with me, God is here with us. So nakakaramdam ka ba na nag-iisa ka? Walang makasama, walang makausap, walang nakakaintindi, walang nakakaunawa sa iyong sarili o sa iyong mga pinagdaraanan? Maraming mga tao nakakaramdam ng ganitong feeling. Ang pagiging lonely o pakiramdam na nag-iisa, walang kakampi, walang malapitan. Lalo na kung physically wala talagang makita o maramdaman. Masasabi mo, I have no one, but it's a lie. That's the thing the devil tries to get you to believe. Ngunit God wants to remind you tonight that you are not alone because God is with us. He is called Emmanuel, which means God is with us. You are not alone. God is with you. Pero hindi ko siya nakikita. He may be not visible in our eyes, but in our hearts, He's always present. Mas present pa nga siya sa mga taong physically nga nakikita natin, pero wala naman ang isipan at puso sa atin. Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nananahan sa ating puso. Ito ang Espiritu Santo. Ang sabi po sa Juan 14:16-17, bago siya umalis, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyong magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. So, hindi lahat ng nakikita lamang ang ating dapat pagkatiwalaan. Di ba nga Christians believe by faith? We know and we believe na kasama natin ang Diyos at naniniwala tayo, hindi niya tayo iniwan at iiwan. God here with us, hindi ka nag-iisa. Meron pong isang poem. Ang title po nito ay Footprints in the Sand. Ang sabi po doon, one night, a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes of his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand.
one belonging to him and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times across the path of his life, there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest time of his life. This really bothered him, and he questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times of my life, there is only one set of footprints. I don't understand why. When I needed you most, you would leave me. The Lord replied, my precious, precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you saw only one set of footprints, it was then that I carried you. Tandaan po natin that God will not abandon us. God will never leave us. I will not abandon you or leave you. Yun po ang sabi sa atin ng Diyos. God will never leave you behind, even when everyone else does. God is always be with you. Sabi nga, God never sends you into a situation alone. God goes before you. He stands before you, beside you. He walks behind you. Whatever situation you have right now, be confident because God is with you. Since beginning to end, ito po ang pinapaalala sa atin ng Diyos na siya'y lagi nating kasama. Kasi po, sabi pa lang, kapanganakan pa lang sa Mateo 1 verse 23. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Bago pa lang siya ipanganak, itatawag pa lang sa kanya, sinasabi na sa atin na siya'y makakasama natin. Hanggang siya'y sa nagbibilin na sa kanyang mga alagad dahil siya'y pupunta na sa Ama sa langit. Ang sabi niya sa Mateo 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age. Ibig sabihin, beginning pa lang hanggang matatapos, hanggang pabalik na siya doon sa Ama, sinasabi niya na lagi natin siyang kasama. Ito ang lagi pinapaalam sa atin ng Diyos na siya'y kasama natin. Di man siya visible na nakikita natin na kasama, ngunit kasama pa rin natin siya. Siya ang ating great companion na hindi nangiiwan. Hindi lamang natin siya kasama kapag tayo'y punong-puno, kundi maging sa panahon na tayo'y walang-wala. Lagi siyang nasa ating tabi, lagi siyang nasa ating piling. Kahit anong season ng ating buhay, mapa-lowest man o mapa-highest. Sometimes knowing na may kasama ka is such a great comfort. Paano pa kaya kapag naunawaan at naramdaman mo na kasama mo ay ang makapangyarihang Diyos at mapamahal na Diyos na palaging handa at kaya-kaya kang unawain. Hindi ka hatulan sa halip, ikaw ay tutulungan, iko-comfort, tuturuan at itutuwid. Siya ang ating Diyos na Emmanuel na sasamahan tayo sa ating buhay. Kaya hindi ka nag-iisa. May Diyos na naghihintay sa iyo, samahan mo rin siya. Dumulog, manalangin sa Kanya. Isama mo rin siya sa iyong buhay, sa iyong schedule, sa iyong routine, sa iyong pagkatao. Tiyak na hindi mapapasama. Hindi ka mapapasama kapag ang Diyos ang pinili mong isama sa iyong buhay. Christmas is the miraculous birth of our Savior, Jesus. Jesus is our Savior. Jesus is the fulfillment of the prophecy, the long-awaited Messiah, and Jesus called Emmanuel, the God who is always with us. God here with us, and His name is Jesus. Mapagpalang gabi po, and God bless po sa atin.